for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sulod ngan gawas sa natunasod. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Aton oras, 3 minutos sa naglabay sa alas 6. Maupay nga agas sa iyong atanan. Aton petsa, adi na kita sa Agosto 19, 2025. Welcome sa Tuesday edition sa Morning Report. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager, Hinaro Novelon. Ako, aniyo tag notisya, yan ang Martes, Suzette Pretensio. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sarah Joven Cardenas, ngan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Para sa aton mga nahikay nga balita, mga top stories of the day, adin naton laray uluhan. Hatag Lamrag program magahatag san libre nga kuryente sa masobra mil nga pamilya o nga panimalay dide sa syudad San Calbayog. Probinsya sa Northern Samar maglalansar sa Agriculture Scholarship Program para sa kabataan. Comelec pinalnaan mga preparasyon para sa Borm Parliamentary Elections. Samtang Pag-ibig Fund naglansar sa Early Bird Promo para sa 4PH program. Sandigan Bayan, ginakwit ang mga anay nga opisyal sa PRA o kabugaw engineer sa kaso sa graft. Samtang Indonesia naghatag sa humanitarian airdrop sa Gaza sa pagsalinurog sa 80th Independence Day sa nasod. Ngan paalam og Villegas nangunguna sa Philippine boxing team para sa World Championships sa England. Ayaw ka mo pagbaya sa niyong mga live stream. Ngan pagparong sa iyong mga radyo, kaya ton pagsusundon ang mga detalye san sining ang mga balita, pagkatapos lasan pipera nga mga pahinumdom. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa
sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Aton oras, 8 minutos na naglabay sa alas 6. Para sa aton lokal nga balita, Hatag Lamrag Program magahatag san libre nga kuryente sa masobra mili nga panimalay sa Calbayog. Ngan probinsya sa Northern Samar maglalansar san Agriculture Scholarship Program para sa kabataan. Detalye san sini nga mga balita pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sa ilarom san programa nga Hatag Lamrag ni Congressman Stephen James Tan, sobra mil nga kablas nga panimalay, tikang sa sobra 20 nga pilot barangay sa syudad San Calbayog, ang mga karawat san libre nga household electrification. Dako nga bulig an ini nga inisyatibo para sa mga pamilya nga waray pa kuryente, agud maging mas komportable ngan mas malamrag anira adlaw-adlaw nga kinabuhi. Igin pahayag naman ni Mayor Raymond Uy an iya hulos nga suporta ngan gintawag an ini nga proyekto komo dako nga kontribusyon sa pagpauswag san kalidad san kinabuhi sa kabaryuhan. An Hatag Lamrag Light a Home Program nagpapakita san paningkamot san gobyerno nga ipadayon an rural ngan household electrification program nga nagdadarasan kahayag, kaupayan ngan damo nga oportunidad sa mga komunidad. Didto naman sa lalawigan sa Northern Samar, usa nga dako nga pitad para pakusgon ang sektor san agrikultura sa Northern Samar ang ginlansar san gobyerno probensyal pinaagi san PGNS Agriculture Scholarship Program. Sa ilarom san Ordinance Number 8 Series of 2025, katuyuanan san programa nga agaton ang mga kabataan nga Nortehanon nga magkuha san kurso nga agrikultura ug sumulod sa larang san farming and agri-entrepreneurship. Sakop san scholarship package ang tuition nga iba pa nga school fees, living ug transportation allowance, book ug farm tools allowance, pati naliwat ang uniform allowance. Kabalyo sini kinahanglan nga mag-manage san kalugaringon nga farm o magnegosyo sa agrikultura sa probinsya matapos sira maggraduar. Ginsisering san gobyerno probensyal nga ang programa magahatag san mas dako nga oportunidad para sa kabataan samtang ginpapakusog ang food security ngan produktibidad sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton naman pagsusundo na naton mga national nga langyaw og sports nga balita pagkatapos lasan pipera nga mga pahibaro. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Aton oras, 13 minutos sa naglabay sa alas 6. Para sa aton siyahan nga national nga balita, COMELEC pinalnaan mga preparasyon para sa Borm parliamentary elections. Adton na sa katapusan nga bahin ang preparasyon sa Commission on Elections o COMELEC para sa pinakasyahan nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BORM parliamentary elections nga nakaschedule sa tiarabot nga Oktubre 13. Sumalakan COMELEC Chairperson o sumalakan COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, magtitikang na sa Agosto 24 ang pag-imprenta sa masobra 2.2 milyones nga opisyal nga balota pinaagi sa National Printing Office. Natapos naliwat ang field testing ng mock elections nga naging manilampuson samtang padayon ang kooperasyon sa COMELEC kaupod sa mga law enforcement agencies para sa seguridad sugad man sa Department of Energy para sa supply sa kuryente. Mahitungod sini, klaro ang mensahe sa COMELEC nga padayon ang BORM parliamentary election sa Oktubre 13 nga kundiin may ada sa 73 nga pwesto ang igbubutang, 40 para sa regional political parties, 25 para sa parliamentary districts, ngan 8 para sa sectoral organizations. Pag-ibig Fund naglansara sa early bird promo para sa 4PH program. Naglansaran Pag-ibig Fund sa espesyal nga early bird promo nga nagtutugot sa napulo ka tuig nga 3% subsidized interest rate para sa siyahan nga 30,000 nga mangungutang sa ilarom sa ginpahilapad nga pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Sumalakan Pag-ibig Fund Vice President Jack Jacinto, iningapitad in para mas mapaubos ang baraydan ngan maging mas accessible ang home ownership labi na para sa low income ngan minimum wage earners. Para makakwalipikar, kinahanglan nga diri sumobra sa 47,800 pesos ang monthly income sa Metro Manila, nga samtang diri manliwat masobra sa 34,800 pesos para sa gawasan Metro Manila. Eligible gihapon ang tanan nga OFWs bisan nano ang income. Pinaagi sa 3% subsidized rate ang baraydan para sa socialized housing unit nga nagkakantidad 850,000 pesos, mahumubo ini tikang 5,500 pesos ngadto nala sa 3,600 pesos kada bulan. Ang promo in first come first served basis ngan pwede ig-aplikar sa mga Pag-ibig branches, DHSUD regional offices o pinaagi sa housing developer.
Sandigan Bayan ginakwit ang mga anay nga opisyal sa PRA o kabugaw engineer sa kaso san graft. Gindeklarar sa Sandigan Bayan 4th Division ang pagkaabsuelto sa mga anay nga opisyal sa Philippine Retirement Authority o PRA sa kaso sa irregularidad sa pagpamalit sa mahogany saplings ng garden tools para sa tree planting projects sa tuntuig 2009. Lakip sa ginabsuelto si anay PRA Deputy General Manager Brigadier General Rinaldo Lingat ngan 12 pang opisyal tungod san kapakyas san prosekusyon nga mapamatud-an anira sala sa gawas san reasonable doubt. Gindeklarar san korte nga waray ebidensya nga naging rason ini san pagpabor sa pribado nga partido. Ginabsuelto liwat san Sandigan Bayan si Jose Sobok, anay municipal engineer san Kabugaw, Ilocos Sur sa kaso san graft ngan malversation nga may kalabutan sa farm to market road project sa tuntuig 2010. Sumala san korte, waray klaro nga ebidensya kontra sa iya ngan ang proyekto ginako nga legal ngan padayon nga nagagamit san barangay beneficiaries. Samtang Department of Social Welfare and Development nagpapahimangno sa mga benepisyaryo nga diri gamiton sa Hoygo and Cash Aid. Nagpagawas san pagpahimangno ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kontra sa paggamit san cash aid para sa Hoygo. Sigon kan Secretary Rex Gatchalian, ang pinansyal nga bulig tikang sa gobyerno in para la sa primera nga panginahanglan ngan diri angay igamit sa bisan nano nga klase san paghoygo. Ginbanduhan liwat ang mas istrikto nga monitoring and grievance mechanisms para masiguro nga diri abusuhon an ayuda. Ang mga benepisyaryo nga makikitaan nga naggamit san cash aid para sa Hoygo, imposible nga tanggalon sa programa ngan diri na makakarawat san formal nga bulig tikang sa gobyerno sa tidaraon. Ini nga pitad inkabahin san kampanya kontra paghoygo nga nagdadara sa negatibo nga epekto sa mga panimalay san Pilipino. Interagency Council Against Trafficking padayon sa pag-uli san mga Pilipino nga biktima san human trafficking. Iginpahayag sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT nga padayon ang paningkamot sa administrasyon sa pag-uli sa mga Pilipino nga ada sa peligro sa mga magkadrodilain nga nasod labi na ang mga biktima sa human trafficking. Basar sa IACAT, pinaagi san kooperasyon sa DFA, DMW, ang iba pa nga ahensya na kauli sa Pilipinas, ang 120 nga distressed overseas Filipinos, 77 tikang sa Laos, 5 sa Cambodia, ngan 37 sa Myanmar. Lakip dinhi ang mga biktima sa abuso ngan panlimbong, pinaagi san peke nga online job offers. Nagpapadayon gihapon ang gobyerno sa koordinasyon agud ma-repatriate ang iba pa nga Pilipino tikang sa Nigeria, Iraq ngan Kurdistan. Ang mga nabalik nga biktima ginbuligan dayon pinaagi san suporta ngan reintegration assistance sa ilarom san IACAT ngan mga miyembro nga ahensya. Samtang Escudero nagmando sa pagrepaso sa random drug testing policy sa Senado. Ginsiguro ni Senate President Francis Cheese Escudero ang pagrepaso sa random drug testing policy sa Senado para masiguro ang mas istrikto nga implementasyon mahitungod sa mga report nga may ada paggamit sa marijuana sa sulod sa institusyon. Sa iya surat kan Minority Leader Vicente Soto III, ginkomperma ni Escudero nga ang ultimo nga mandatory random drug test para sa mga opisyal nga empleyado sa Senado
ginbuhat sa ton Marso 20, 2025 ngan may nakaschedule na liwat nga bag-o nga round. Nagpaplano ang Senado sa updated guidelines upod ang Department of Health ngan accredited laboratories agud mas marigon ang implementasyon ngan makasunod sa Dangerous Drugs Act of 2002. Sumalakan Escudero gin sa sunod na otro ang Senate Policy Order nga ginpermahan sa tuntuig 2018 sa panahon ni Soto nga nag-institutionalize sa random drug testing pero kinahanglan na liwat sa mas istrikto nga pagpatuman. Para naman sa aton langyaw nga balita, Indonesia naghatag sa humanitarian airdrop sa Gaza sa pagsalinurog sa 80th Independence Day sa nasod. Manilampuson nga naglansar ang Indonesian Defense Force o TNI sa humanitarian airdrop para sa mga tawo sa Gaza Strip sa Domingo nga nagtapo sa pagsalinurog sa ika-80 nga anibersaryo sa independensya sa Indonesia. Pinaagi sa Garuda Merah Putih 2 Task Force duha nga C-130J Super Hercules aircraft ang nagdara sa 800 nga tonelada nga ayuda nga may pagkaon, medisina ngan panapton. Ang mga eroplano inagtikang sa Amman, Jordan nga naghulog sa ayuda sa napulo nga talawas nga drop point sa Gaza antes bumalik sa airbase. Sumala sa TNI ini nga misyon ginbuhat kaupod ang Foreign Ministry ngan Baznas ngan direkta nga mando ni Presidente Prabowo Subianto. Ang operasyon gintutudlok nga simbolo sa international nga pagkaurusa ngan kontribusyon sa Indonesia para sa kalinaw ngan katarungan. Para naman sa aton sports balita, Radyo Pilipinas Sports. Paalam og Villegas nangunguna sa Philippine boxing team para sa World Championship sa England. Olympic medalist Carlo Paalam ngan Ira Villegas ang mangunguna sa Philippine boxing team nga makikigkompetensya sa 2025 World Boxing Championships sa Liverpool, England tikang Setyembre 4 tubtob 14. Si Paalam, silver medalist sa Tokyo Olympics, makikigbakbakan sa men's division 55 kilograms division, samtang si Villegas ang mangunguna sa women's 51 kilograms. Duha sira nga lumarga tipakadto sa Sheffield, England para sa training camp kaupod si Reza Pasuit, team consultant Don Abnet, coach Reynaldo Galido ngan physical therapist Paulo Reynoso. Maupod liwat sa grupo si Ronald Chavez Jr. sa 70 kilograms kung maaprobahan ang iya visa. Samtang si J. Brian Baricuatro sa 50 kilograms ngan Hon Milardo Ogaire 60 kilograms nga division adto niya na sa China para sa kusog nga pag-insayo. Pokompletohon ang 8 nga miyembro sa team ni Mark Ashley Fajardo sa 65 kilograms division ngan Ofelia Magno sa 48 kilograms division nga bag-o lang nga nagtikang sa training sa camp sa Thailand. Ini nga torneo importante nga benchmark para sa Philippine boxing team samtang nagtatagana para sa mga masunod nga paisan-isan ngan para sa preparasyon sa 2028 Los Angeles Olympics. Para naman sa kamutangan sa naton panahon, Radyo Pilipinas Weather. Para sa aton weather update, adi naton weather specialist ikang sa DOST Pag-asa Sentral, adi si Miss Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update, pati na rin tropical cyclone update para dito sa binabantayan nating bagyong Siwaning for Tuesday, August 19, 2025.
So itong si Waning ay huling namataan sa laing 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nananatili pa rin naman ito sa tropical depression category. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala pa rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal na possible dito sa ating bansa. Wala rin tayong nakikita na enhancement ng southwest monsoon at patuloy naman itong lalayo ng bansa natin or ng Philippine Area of Responsibility at possible na paglabas niya ay mamayang umaga. Sa ngayon, yung easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin po yung weather system natin na magdadala na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin. Meron din tayong binabantayan na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa 1,810 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon po, medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa ang chance niya na maging ganap na isang bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw, hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Nakikita din po natin yung forecast track po nito, possible po lumapit ito dito sa may Northern Luzon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan lalo na po dito sa eastern section ng Luzon. Pero sa ngayon po, mataas pa rin po ang uncertainty dito sa ating low pressure area, kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga nilalabas na updates ng Pag-asa. Para dito sa magiging track ni Waning, patuloy po yung direction po niya palabas ng ating Philippine Area of Responsibility at kung nakikita din natin, patuloy siyang magiging isang ganap na tropical depression habang palabas ng ating par. Pero hindi din natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-intensify pa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit mag-intensify po ito, wala naman po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon, Bicol region, pati na rin dito sa Mimaropa, dulot ito ng easterlies. Pero para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 29 degrees Celsius. Inaasahan natin dito pa rin sa Palawan, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan, dulot pa rin ito ng easterlies. Pero para dito sa Kalayaan Islands, dahil wala rin tayong southwest monsoon na possible na makaapekto sa kanila, magiging maaliwalas ang kanilang panahon at asahan lang natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi, pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Cebu, 26 to 29 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:43 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Yes, mga salamat Miss Chanel Dominguez, Anton Weather Specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Nga na siya doon kabagusan sa natin mga presko nga balita sa morning report din hila sa aton estasyon 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Salamat sa aton nakaupod sa Master Control
Sa Joven Cardenas ngan si Kuya Ezrael Taro. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navelon, ako Troini si Suzette Pretencio iutag notisya sa Tuesday edition Sun Morning Report. Aton oras 31 minutos sa naglabay sa alas 6, maupay nga Martes ngan maupay nga agas sa iyong nga tanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radio Pilipinas, Kalbayog.